Yung sa issue naman po nung four-piece, may we know lang po yung difference sa NEP last for this year and sa GAA sa proposal po ninyo for next year. I understand na may mga calls to expand the four-piece. There were some naman na nagsasabi dapat daw pong i-abolish na. And there were fears ng budget cut para po sa four-piece. May we know po yung wisdom behind the allocation for four-piece. And yung AKAP po ba, meron pa po bang allocation for 2026? Maraming salamat po. Yung four-piece po, we all know may batas yan, di ba? So, meron yung computation kung ilan ang beneficiaries na binibigyan natin. So, for NEP 2026, we provided a total budget of 112.997 billion pesos. So, intact po yan para sa lahat ng recipients ng ating four-piece. So, you will see an increase because there's been a reduction from this year's budget. Doon po sa AKAP, wala po yung AKAP sa budget ng DSWD for next year. Okay. So, follow up na po. So ibig sabihin, wala pong allocation for AKAP next year? Wala po. Okay, thank you. Okay, thank you. Next question is from Billy Vegas of Abante. Magandang umaga po. Kay Secretary Pangandamon po. Tatanong ko lang po kung magkano po yung allocation para sa 20 pesos na bigas for next year. billion. National Rice Program. Sa 10 billion po. 10 billion pesos. Tapos, kasi it's a rice program po under the department, it's a flagship program po under the Department of Agriculture. So, National Rice Program. So, meron pong 10 billion dyan for that. And then, nakapasok po kasi siya sa isang programa under that, which is Rice for All. And then, meron 29 billion, almost 30 billion, kasi yung sa RCEP. Yung bagong batas po natin sa RCEP, nag-increase na yung proceeds. 30 billion na po siya for next year. Ma'am, linawin ko lang, kasama po rito yung yung ina-allocate para po doon sa subsidy. Yes, sir. Kasama po. Thank you po. Kay Kong Mika po. Kong, totoo po ba na binago yung legislative calendar para daw ma-accommodate na ma-approve ng House yung on third reading yung budget bago mag-break? So, yesterday po, in-adopt po ng both houses, on the part of the House and the Senate, yung pag-amend po ng legislative calendar. So, instead of ending on October 3, October 10 na po yung bagong end ng legislative calendar before the short recess. So, we're confirming po. As we always do and as the speaker said po, we will do our best to finish the budget as soon as possible. So we will work hard po, tuloy-tuloy po yung ating mga deliberasyon para po kung kakayanin natin ay maaprobahan na din po sa third and final reading. So we're working on that po. We're going to work as fast as we can at kung ano man po yung kaya nating tapusin by October 10. Maaga din po tayo magsisimula ng deliberasyon dahil ngayon po ay nasa sa atin na yung NEP. Sa Lunes po, August 18 ay magsisimula na po yung DBCC. So yung DBCC, pag kinek off po natin yan ng August 18, tuloy-tuloy na po lahat ng ating mga committee hearings at pagkatapos po nun yung ating mga deliberasyon sa plenaryo. Kaya tuloy-tuloy po tayo mula po August 18 hanggang October 10. Thank you, Chairperson Swansing. For the next question, may we call on Ms. Mela Lesmoras from PTB4.
Hi, good morning po. Kaya Sec Amina lang po yung tanong ko. Ma'am, gaano po kalaki yung allocation ngayon at mabibigyan ba ulit ng pondo yung para sa AFP Modernization Program? And i-relate ko na rin kasi ang AFP din naman, ang dami nilang tinutugunan pa rin problema, nandiyan yung West Philippine Sea. Paano natin in-incorporate at pinahalagahan yung mga isyong kinaharap ngayon ng AFP para sa pagbabudget sa kanila? Thank you po. AFP Modernization Program po, meron tayong 40 billion, tama ba? Page 12. Sa AFP Modernization Program, we provided 40 billion pesos. Tama ba? Walang amount. Ayun. Meron po. Yes. 40 billion pesos. This is an increase of 5 billion pesos if you compare it with the General Appropriations Act. 35 billion lang po yung nakalagay sa GAA natin ngayong taon. So meron tayong 40 billion for next year and ano pa? May dadagdag si Secret. Asek Rhea de la Vega for BPEG. Yes po, magandang hapon po. For the additional sources po ng modernization in order to address kasi talagang malaki yung pangangailangan, meron ho tayong batas, na isa batas, yung pong Self-Reliance Defense Act. Kaya po, pinag-uusapan, pinag-aaralan kung paano po tayo makakapag-access ng other sources, like for example, yung mga loan or grants. But also in addition to the provision natin sa GAA, meron din po tayong nakukuha doon sa special account nila, yung pong nasa SBMA natin na share niya.